Kag magtawag kaupod sa inyong pinalangga sa radyo. DJ Shyla Cordero. Live sa 106.7 DYIS-FM ang palangga ko. Stereo 106.7 IS-FM. Oras 37 minutos na narinig sa taka ng alas 10 sa aga. Good morning sa atong mga pinalangga. Welcome sa atong programa. Radio Opisina po sa ako na Zoyla Cordero. Tutub alas 12. Ako na alas 11.30 sa bunga aga. Kung ara si Ugin Larry atras para sa Uginanay kun udto. Pero kung wala siya, syempre tubtob kita alas 12 sa bunga udto. Pagpanamyaw anay sa atong mga pinalangga, especially sa aton nga mga pinalangga nga mga Santa Barbara Homes nga nakatutok sa aton subong kag kung sa tinto man kutob nga makalabot ang aton nga signal. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa aton nga programa diri sa may ISFM. Sa aton pinalangga lang doon aktibo kag subong man matandos gid nga Mayor Honorable Mayor Dennis Superficial. Kag subong man si Vice Mayor Biloy Makino nga siya subong aton nga acting municipal mayor kay man wala subong si Mayor Dennis. Good morning kag suman sa mga miyembro ng aton nga sangguniang bayan. Good morning gid sa inyo. Kag sa mga pinalangga ko dira sa may Maravilla Street as well as sa may Rizal Street, Barangay General Martin T. Delgado, especially sa may Trujillo Compound, kag sa mga magagmay naton nga mga negosyante nga nagabuhi sa ekonomiya sa Santa Barbara. Sa mga magagmay naton, medyo dako naton yung mga negosyante. Thank you very much sa inyo kabay pa nga mangin na successful ang inyong nga mga negosyo. Kag pa shout out gali sa may Shopee Suki sa tienda headed by Mami Bernadette from Marinas Pansit Molo Gutuhan and Eatery. Salamat gid. Kag sa kay Roma dira kay Sali dira sa may Marinas Pansit Molo Gutuhan and Eatery sa may N&B Building sa tubangan sa Santa Barbara National Comprehensive High School. Kag suma Nichols 888 Laundry Shop. Oh, may ara kamo sang palabhan takadto na kamo sa tubangan lang gid sa Santa Barbara National Comprehensive High School N&B Building. Anyway, hindi na ito padugayon pa kay Mamaya kata sa nakaschedule nga bisita subong nga allow daw 2 weeks sila nga wala kay man syempre busy sila. So daw 2 weeks sila wala subo, wala naka bisita diri sa aton, pero tan-awon naton kay hibaloon sa ila or sa aton officer in charge sa Municipal Agriculture's Office kung ano ba lang update subong sang aton nga sitwasyon sang aton nga agrikultura diri sa may Santa Barbara. Sir, good morning. May nga agaw yung soy no kag sa tanan nga nagatanaw kag nagapamati sa imong programa. Aton yung pinanagang officer in charge sa Municipal Agriculture's Office si Engineer Joven Sonico. Sir, do busy kita sa duwa ka semana, do wala kita nakabisita diri sa aton. Ano pa lang aton nga mga updates with regards sa agrikultura diri sa may Santa Barbara? Dong yung soy no busy kita kay may mga trainings kag seminars kita nga tinano. Sa tulad ati ang aton programa from the national government kabot libat ang third batch kang aton nga mga RCEP seeds no. So tulad gabira-bira man to aton nga mga technicians pang schedule kag pang distribute to kang anda nga no nga mga allocated seeds para sa anda nga farmers. So tulad sige ano nanda to unload kang mga binhi to sa may truck. Kumusta ang sitwasyon sa atong mga kaumahan sir sa Santa Barbara? Nakita na to no. As usual init no gyapon no mala kag ang nakita ko na sa iban nga mga talamnan nga ang pag-ulan to na before ang iba naka land prep run, naka initial bla so nahalat-lat pag ginandara ko ang dason nga mamunog nga ulang para maka thoroughly preparar da kang anda nga mga kumahan. Kabay pa sir no pero do naglawig na gid ang init. Mayo na subong do wala pagid ka tupa ang daw ano ganina daw madamo nga ulan. Oh, gulpi ulan bla nga amora usually aton gi ano no ang ginahalat kino ang sinyales bla kang start ang aton nga first cropping maulan munog tapos may ikaduwa na nga ulan nga munog liwat amo na pag-umpisa ka aton nga land prep ka aton nga mga rice farmers giya sa Banwa Santa Barbara. Ikapira na nga cropping sa bungsod? Sa tulad na manog-umpisa kita sa first cropping season natin sa rice. So muna naga-distribute kita na may kay early tlad nagabot aton nga ano no
mga binhi kay at least ready na sa pag-umpisa kang ating first cropping. Pero kumusta ang aton nga patubig sa aton mga kaumahan, sir? Sa tulad scarce gid aton tubig, amon ganin wire kita tiga pananom tulad kay naguntat man natin farmer before pa mag February no, tapos na natin cropping. So nag-early sa last year sa nganda si kang cropping, so mura nga wire kita nabilin nga mga crops, especially sa rice during this month of April kag May. Siguro para natin, sir, natin nga sa may Santa Barbara, do hindi magina sa masyado kit kalalaing komparabla sa mga iban nga lugar sa Pilipinas nga daw halos nagabitak-bitak dalagko gid ang bitak-bitak sa ila nga kaumahan. Diri sa aton, sir, sa may Santa Barbara sa imo nga paglibot-libot sa aton mga kaumahan, dalagko gid bala ang mga bitak-bitak? May dyan man nga area no, taman ka lagko kag tawag na nagabangag gid bala. Usually wire kita naka-cover crops Why especially ang sa green manuring natin nga activity bala, ang pagtanom sa munggo. So iba why na nagtanom kasi ang problema naton da ay wala sa manunghugot. So kung may cover crops kita daan, ma-reduce na ang atin nga pag deplete ka tubig sa anda kaumahan kag kung mag-start man ng first cropping mapili nanda magamit ras green manure no. So ginahugutan lang ng dating pira ka basis dan tapos ang nabili na murang ginasabay na sa arado, tawag natin nga green manuring. So yung mga nitrogen nga fixing bacteria na natin nga munggo nga crop para magbulig sa atin nga mag-improve ang atin nga soil fertility. So amura na dura ka natin ang cover crops natin kay during second cropping usually mo gila tag-irinit manggiya ka natin. So mura nga ang iban nga way naka-cover crop gabanga gid ang nga kadutaan. Okay. So butang balon gid iban ginahungod nanda nga ibilin sa mga munggo pero kisa nagliga tunutan ko way nahugot. Ginahungod gid kay iban nga ibilin ban yung mga munggo para himo na green manure. Green manure na may purpose na sa amura iba ga-distribute man kita karan during during second crop para in case nga mag-stop sanda ka nga tapos anda nga season maka-harvest makamunggo sanda at least may mga gamay para nga oran ng January February mo katubo pang munggo kag amora na hasta mag March April ang mabilin kadyan nasabay nanda sa arado. Ti kumusta talad sa ang aton nga baligyaanay ka munggo? Ate kung ang munggo talad damo giman no while ko balo ko presyo pero hindi lang pariyo kauna lang volume kang tanom naton nga kauna libot lang sa alos ginapanao lang man munggo. So gina-stock natin na for rainy season naman. Sa tulad medyo hindi ka mura kaduro ang nagtanom ka natin kaya mo problema natin makita man og harvest. Mas mahal siguro presyo na talaga sir no. Mahal gyud man guro. At least siguro mga 2 to 5 pesos siguro or 10 pa gani kurang increase na. Kaya aton nga rice crop sir kumusta ang presyohan ay naton talan? Ang latest kanoto nga daw dyan sa 22 ang fresh. Pati gamay dum lang ang harvest salad. So hindi tra marama although nga mahal siya. Pati way man kita tig production mo no. Okay. Ang nakatan-aw ako by the way kag inalang sa news madyan nga parte sa Pilipinas kang anda nga patubas nga mais. Grabe, ang gitsel kaperdihan, kita lang mais na nga patubas. Kaya bal na, tanan ko nung anak ko nung gingastos, anang kamaisan, so punggas ang kamais na, 35,000. Pero, trad ko do hindi manami ang patubas na, base ko nung mabuol na lang ko nung, ibaligya na, 14 pesos per kilo. Yellow corn da? Yellow corn. So, may ibabe ka, especially sa mga nag-over planting, kung isa ko magdagsa kag matamaan ng kainit pigadong production gastanted ang growth ka natin ng mga pananom no. So may iba nga way gid ka ingagaw no. So ang dad karon yan actually planning mula sa cropping pattern para hindi man matamaan ang atin farmer. So may mga technology man kita nga gina-introduce para hindi man sa sayangan nga ginpananom no. Isa ra karon yan kung daw hindi sa makasulod sa pagbaligyan ay gini mo natin silage para maging pagkaan mangyapon ka atin ng mga livestock. Ang atin talad sure kay man gindeklarar ang Santa Barbara nga under the state of calamity. Ano ang mga paabuton nga mga ayuda nga pwede natin matao sa may atin nga mga mangunguma?
Sa aton talad no ang iti ang sa ang main nga ano natin is scarcity kang water supply no. So ang aton DRRM no ngita man paagi nga makasupply sila sa mga kabarangayan natin kang tubig no, para magamit tanda sa anda nga panimalay kag ang iban ko dito sa anda nga livestock kay more lang nang atin nga nabilin sa atin when it comes sa agriculture. Kaya man kita talad, tanan-tanan man kita apektado sa El Nino phenomenon nga siya, hindi lamang aton mga pananom, aton yung mga livestock natin, mga kasapatan natin, kita man mismo apektado, mga ganyan maghanap kita tanan. Kumusta ang aton talad sa mga kasapatan? Amora no, so far why pa man kita gid report nga na massive nga mortality. Ang ginano natin ginalat-lat natin kardiyan nga ang magulpi uran man bla. May sudden effect mo dia sa atin mga livestock no kag ang kung grabe init kag gulpi uran number 1 gid kaya apektado atin mga birds, mga poultry bla. Basi magkarapulak din nung magkaramatay. So mo ginano natin. May epekto mangyapon sa atin nga livestock kag poultry. After on air kita naga-live kita pero ako nagapamaypay nagapamahi kan atin yung balhas. Nagatararaga yung atin yung balhas. 44 degrees Celsius kita sir. Tulad sa may Iloilo 44 degrees Celsius kita. Oo no ang maski ano ka aircon di kasarang. Hindi kasarang. Inom lang gid damo tubig. Mura gani nga balanda. Maski na mood siya ko noong panahon kung na kung kita kung luyag natin yung magsikisigi ang supply natin kang kuryente kinanglan mo kung mag-save kita so ang baga ni kang ileko kung mamatsagan mo na kung nga mabugnaw ng imong kwarto ang opisina mo patyan mo rin ka ng aircon gamit ka ng electric fan pero mo dyan maskin ka andar ang aircon duway masigap oo no init gyapon kapin pa mga puro concrete imo nga ano no nga palibot ba mga ang usbong na doon di gid masasarangan. Amo ra nang balan da kuno nga over kuno kita over kuno gamit naton sang kuryente. Amo ran kuno nga permi kita naga brown out. Kaya kulang ang ating nga supply ti kuryente. So naga-ask kan isanda nga mo kuno mag-save kita sang kuryente para hindi kita mag-brown out permi. Oh, kastagar naton brown out isa kagahon ka brown out. Grabe ang ako niya panguyap yung akin niya bala sa katararakan. So balik kita sir, kay man na ala kita sa may ano niyo fenomeno kabalaan man naton nga sa ang mga apektado gid ang aton nga agriculture, livestock naton. Kag iban pag naton nga mga ano gay na mga high value crops naton Oo. Take lahat sir ano pagid ano lang bala ang mga nabili naton talaga mga pananom. Mga high value natin no pero gagmay lang no. Ang atin na watermelon na tatapos naman kag ang mga honeydew natin tapos naman tanam. So mga leafy vegetables natin may dyan pa man pitsay kag anong pero dasig sila magurang no. Kag ito siyempre grabe ang sunlight kag grabe init grabe man ang pagdasig kag anda nga growth. So modern lang gid ra na ang atin nga ginapananam tulad ng mga dasig man labat ano. Dasig man bla magtubo kag hindi kinanglan kang duro nga tubig sa mura na mga nabilin natin pero actually talad although nga way kita tig damage sa crops kay way kita pananam ang apektuhan naman ang atin nga supply kapag kaon pati amuran kay syempre diyan man lang kita nagasarig kang atin nga pagkaon sa mga pananam kang atin nga mga farmers di ba sir? Oo amura kung gisabla nga during ano man cropping season oversupply man kita. Tapos during wire kita production, wire man kita supply. So eventually matun-an natin diya mag preserve kag magtago kang atin mga kinanglanon nga pagkaon in the future para may steady kita nga food supply kag ano natin ang hindi man tama no sa atin nga nutrition no. Ma-delay ang ating mga growth ng ating kabataan kag mga sa panimalay natin dapat may steady kita nga food supply kita. Actually ang atin talad nga survey natin talad kuno nga 2024 Manila kita apektado kang kulang ang pagkaon kang mga kabataan kita sa Iloilo do okay pa pero sunod sa survey sir talad ang malnutrition natin nagtaas. Usually kiti ang more kita sa nag-convert kita sa processed food more on meat no dapat may mga ano magta gyapon vegetables nga pwede natin i-serve natin sa ating kabataan kay dapat hindi di madura ano kay amora na healthy, dapat healthy ang ating community kag
kung may mga ano gid man, at least may hindi kita bala maduraan na pananam. Dapat sige-sige atan tanam kag kung magsubra man supply, matunaan natin nga itago kag i-preserve yan, para may natin ng food security sa kada kabanwanan kag sa ating kabaranggayan. Panugyan natin sir sa aton mga pinalangga ang mga pumulo anong himuon nila subong. Kaya mati syempre ang supplies ang aton nga farmers sa mga laswa bugas natin daw kulang-kulang. Anong panugyan natin sir sa mga pumuluyo? Sa atin ng mga household, dapat tamaan kita mag pananam sa atin maski sa backyard lang natin. Tawag natin ganing sa dapat diversified man natin nga tanam. Ma-engage kita sa livestock, may crops man kita. Maski sa atin lang nga backyard makapananam-nanam kita. Para may food kita food supply kita sa atin Hindi lang kinanglan gid duro nga tubig gid kung sa mo. Diyan lang kita sa atin nga panimalay. So at least may pagkain kita nga pwede mabualadawad lang. Sir, kumusta ang aton tilad nga i-segue ko lang sir kasi man natin tanan-tanan makita apektado kadya sa aton yung mga pananam ang aton nga supply doon naganubo. I-segue ko lang sir, kumusta ang aton tilad nga anti-rabies vaccination kay man natin tulad grabe ang kaso tulad ka rabies hindi lang kaya natin sa bilugang Pilipinas so nagataas tungod ka dyan sa sobrang kainit. Usually mo giman yung epekto kaya especially kung hindi vaccinated ato na ayam hanggang community nubo lang herd immunity. So sa tulad aton rabies mass vaccination natapos ron kang pa sa natapos April ang ating deadline gid kang mass vaccination is April 30 nga man nga diyan so ang banwa sa nababara ang ating nga nabakunahan is 11,800 plus ang ating population is 15,000 so diyan kita sa 77% ng ating vaccination coverage so nalabot man natin ang ating herd immunity pero may mga pa kita may mga barangay kita nga tamaan di kanubo bala. So paano ko sa atin mga BMT nga kung kaway sina pwede na naman pa-schedule kag mamangkot man ang iyang barangay nga dapat malabot na at least 70% man kay kita man natin sa news do may pirara kabataan na nagkaramatay tungod sa rabies kita o man to iba may mga letter pa ka sa mga ginikanan kiti bananan nga mapatay na sa rabies. So dapat kung pwede pa lang hindi malikawan natin gid hindi dapat maduraan sang kabuhi kiti ang rabies is treatable sa human. Kag ang isa ka kapaagi man nga malikawan pag natin ang vaccination kag maging responsable nga manugsagod kaayam. May bilin pa kita sir nga vaccine para sa anti-rabies nga libre? May diyan pa kita. Amo ra ginano ko sa aton BMT aton barangay vaccinator kung taway sanda mabalikan ang barangay nga tamaan di kanubo. So napang-identify naman nanda tong mga barangay nga to kay hindi nga tabang kisa malikawan nga nubo gid kay sa kada household kung isa wa tigtawo. So ma-schedule lang daanan kag ma-aware ang barangay nga kung sinora ng mga pet owners, dog owners nga may mabakunahan para mabalikan natin nga mga vaccinator. Kumusta ang aton nga development ka dog pound natin sir? Halos manug tapos na nag-training gani kita man kang kang dog catching sa poblasyon lang anay kay hindi naman mati ang kabilugan kay basi mabuta atan pa sa urihe. So matamatan lang kag gina-encourage man natin ang atin nga atin nga kabaranggayan nga dapat may dog pound man sanda para kung maka-train man kami sa anda mga barangay tanod naman kag mag-pound kang anda nga mga stray dogs. Sabihin gani sa ayo ng atin nga dog pound ka siya? Located sa atin to sa Daga Eco Park Tiyan manok tapos na to eventually maka-start na makita ka atin implementation sa stray dogs. Tipera ang capacity na sir? Siguro mga diyan lang guro to sa mga 10 heads iti gamay natin area to. So dapat karan di sa magtinerda maghawad na siya kang sangaton nga sangaton nga mga dog owners kung may janggi mga tagiya kiti stray tapos kung daw hindi gid pa-adapt natin. Kung may ma-adapt sir kung may ma-adapt kay man iban talaga pili man ka breed ni adapt na Ni tanda gusto ka mga asong kaling at gusto na may breed man pero kung may breed gani sir mahal man siyang andang mo nga gani nga pagkaon. Oo gid daw dog food gid. Pati ang aton to man tinerlas na kung ang aton nga mga
kung ano lang ang ma-provide ka natin nga banwa ay kiti mahal man ang maintenance natin ng pound mo no. So magasto. So amo ra nga dapat magawad gid sa ka mabalik sa tag-iya. Naman to ayama basi gusto niyo pulo ka bilog bata na. Risa ka na riyo to basi gusto niyo pulo ka bilog No gina-encourage pa natin ano kung ang sa iban nga panima-live la. At least kung ano ang masarangan lang ninyo sa gudon duwa guro pwede diran kay magsubra ang isa iba ginapabayaan dumalang. Kagway man ginapakain in sakto so gastream lang diyan ang sapat. Kagkaluoy mga kanandalan tawon no galiho lang. So dapat maging responsable man natin mga dog owners kanya. Kagang maintenance kita na sir ka magsagod ka tig ayam kamin pag may bread mahal. Oo no. Mura gani kuno ang advantage ka natin nga mga askal ay pabayaan mo lang da sa palibot ano mo lang mangitap maski ano lang ang pagkaon da mga leftover pwede na sila. Pero aring ka ang problema natin is nagastray sanda no. So kung pwede nanda ano no mahigot kag diyan lang sa anda nga ano no compound higot lang da para hindi magguwa sa public places no kiti kung isa ang ginano natin diyan makakagat way ta kamaan kung sino ang nakahalubilo naman nga ayam nga basi way ta wayo natin ginapangayo may carrier ka rabies so gaano ato no mas spread na kung stray siya hindi natin makontrol na yon kung may mga dog bites. Actually may nagreklamo gani ka naman guys sa may aman nga page nag-message lang ganit na nga sa may silaw, dyan bulo ko nung area, may nakagatraman ko no kay mga ayam, dyan ko nung duro ko no rin dyan, ng mga ayam, may nakagat man ako nung ka nagligad, ka nagligad lang ang bulan, may nakagatraman. Oo, no, hindi ka dapat, no, ang i-call natin dapat sa barangay, call na atensyon kang tagiya. Kung hindi siya kasarang mag-control ka na ayam, dapat i-actionan natin na para i-anan natin ipaintindi tagay ka nanda nga dapat iskulahan rin mo budlay rin may mga kabataan kita kung isang kabataan nga daan way ka panugid correct isa mamanaan natin way taman ginapangayo may rabies gili ang ayam later ng ang reaksyon kang ginikanan so way ta ginapangayo may mortality kung isa sa tao so murang ginapangga natin karelya kaluoy ka kabataan parehas to kang elementary student, to sir nakagata na wala nanugid kinanay na kay gamay man lang kagat na after 1 month patana nanugid kamay na batyagaran tana nga hindi mo sa lawas na ramra na sakit ulo na ang ginahapo ron tana so 1 month pa sa pag nagligad mga gidkagata na antista na magpanugid di pa garing kagindara sa hospital nasa fatal stage ron hindi once nga naigo ka na karibis ka na hindi mo ron sa mapunggan gid no. So, amora kung isa kaluoy ilang taon kabataan na nagantos. Kung pwede pa lang maging responsable kita sa atin mga ginasagod nga ayam. Okay. Thank you very much, kid sir. Kagang aton gali sir nga ASF, kumusta tala ng aton nga ano? Isa pa gid ang aton activity nga sa Sentineling. So, kang last week kang Tuesday nagvalidate atin nga Provincial Veterinary Office. Damo sila nobos na gito ang mga gin-recommend natin lang pwede mag sa Sentineling no. So may iban to nga wagid ka pasar kiti may kita may biosecurity protocol kita nga dapat sundunan da para maka sa Sentineling no. Way pa man forward ni Doc Wendy kang ating Provincial Veterinary Office ang mga listahan kang nga mga farmer natin nga nakapasar for Sentineling. So again, clarification lang, Sentineling dyan hindi dyan dispersal. Kaya nga abir na nakaiban, may iba, way man kapreparan, kay way pa man ko ng baboy. So, amo gani kagin advance namon sanda info, kagin pili namon sanda kay abi namon sanda maubrahan nanda lang protocol. May iban nga way gid ka obrati sorry gid kag way sa nakapasar. Ano nga sir himuon ka para makapasar sa or tapos lang deadline natin? Tapos lang nang ginpasa natin nga to. Moro to we have 73 farmers nga willing dan mag go on to Sentineling sa Anaka province. So amo tong invalidate mga province. So may diyan gid nga way nakapasar. May mga actually almost 1 month na naman nga ginpa-identify na sila kag kung willing sila mag go on sa mga protocols sa biosecurity measures. Okay man sa garing kay why nang dagig yung preparanan datangkal so pag validate why nakapasar so may diyan man nga nakapasar no hopefully maka 50% kita para doro-doro man na ma-record man natin once ka maka-record kita diyan kag maka-monitor nga negative kita
ano pagid kita no, ma-improve pagid kita from pink to yellow. Di kung makapasal sa sir sa may biosecurity natin nga measures, ano ang itao kananda? May sentinel animal kita nga itao no, special mura ang baboy. Ipasadlan na diyan ka baboy kag monitoron. Kung mag-negative hasta buwal kami blood sample. Mura nga pwede natin magamit na as declaration from pink to yellow. Progression naman kita. So isa lang kabilog sir nga baboy o kung ano? Actually daw way pa man kita tig protocol gid nga from the province kay way pa kapagwa si GoPro daw duwa base ang ano nanda. Okay. So ang i-provide ng ka-province ang sentinel animal ang pagpakaon kag management andar niya. Pila ka bulan kanang sir ang halato natin? Hasta naman mag-harvest anda. Mga piraso. No, mga 4 months naman. So within this year siguro kaluyan kita makaduwa kita ka grow ka sentineling kag monitoring maka-green makalabot kita sa light green nga category. Ti kumusta ang aton nga slaughterhouse sir? Slaughterhouse natin ato naman ang mga papers no. Ginahalat natin ang reply kang taga PRDP para makita natin kung may mga comments pa sila. Kung why ma-issue na sila maka-defend kita. Once maka-defend kita kananda kag ma-issue na kita null notice of no objection letter na makagurong kita hopefully sa construction. Mayad lang. Kaloyan kita talada daad nga tuig. Kabay pa. Para nga tanan-tanan bala okay rin talaga. Okay, in line man tanan sa atin nga ISF kinanglan natin ang facility nga diyan sa slaughterhouse kay kita man natin for the information gali no naglibot ang atin nga ang atin nga taga NMIS no diyan sa atin public market. So daw hindi ginto manami ang ang atin nga report to kay may mga protocols kita nga way ginasunod diyan sa slaughterhouse. So hopefully mo makabulig ka natin ang atin nga gin-propose nga new AA slaughterhouse. Para man siya sa atin man. Para man sa mga pumuloyo natin no kay man yung kaisa may dyan bala kita sir nga mga competition, di ba? Mga competition kita ang ginaintrahan. So kumayara kita nga slaughterhouse. So kanang liga dito ba tayo do third kita sa solid waste. So kabay pa nga sa diya ko may slaughterhouse kita. Mapaino kung malain ang lugar kang ato niya slaughterhouse, hindi ito tuya sa may sa Chinda balatalan. Kung maglain ang lugar kang ato niya slaughterhouse, ang atin yung mga pagkain naka-section by section, ang isdaan, ang mga kakanin, kung by section by section, kuno sir, hanggang ang tsansa natin yung mga mo. Ang main karya purpose dapat di ba natin sana ma-segregate natin ang ang cross contamination kada pagkain. Kay pagkain mo may karne nga may mga dugo. Siyempre prone gira sa bacterial growth. Kag kung gasilo-silo lar kag nagiring nga dahil sanda, ang mga vegetables to ay mahugasan daan. So raw para ngalin sa umano. So gisa may mga white may mga bakterya kag mga para nga dara. So dapat hindi ra sila magsamo. Kag ang purpose kang aten nga amukaran nga slaughterhouse kag iban pa nga projects with regard sa regulatory is for public safety kita na. Kag health kang aten nga mga constituents. So dapat hindi kita na dapat pag-compromise kang aten naman mo. Amo ra ang ginatinguan kang aten nga mayor gid. Okay, thank you very much. Inabati ng aton nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office, Engineer Jovin Sonico. Sir, may ara pala kita nga ginapaabot talad nga mga aktibidades? So far ang letter pa lang ka natin to no. Next week may silage making naman kita do orientation sa may WestBR. Kagang sa atin na clustering natapos naman no sa Masagana Rice Program. So fully natin sa inorganize natin sa as cluster areas. So may mga matamaten niya kang DA Region 6 na maging cluster area kaya mo daw diyan kita kada padulong no. So fully matapos natin kag tapos matanda ang orientation. Mag-start marasanda giyakan natin kang programa na once ka mag-start magkita first cropping season natin. So kasunod la other programs daw wala magid kay amora ginahalat natin ang start kang first cropping natin. And by the way, sir, balik ko lang kay Mantinag Daog kita second place sa More Progress Garden 150,000 pesos. So sa diin natin, sikas tuwon ang 150,000 pesos yung nadagaan
natin kang aton ng LGU Santa Barbara. Of course, isa pagpanguna kang aton ng Municipal Agriculture's Office. So sa diin natin, yes sir, igastuhon? Ang sa atin nga i-improve pagin natin nga Daga Eco Park no. More progress programs. Kay eventually bati ko daw anan pagin ni go i-continue ni ating gobernador. Kag may sige-sige man natin tanam diyan no. Hopefully buligan man tagyapon ka mga other offices diyan sa atin nga Daga Eco Park na nag-handle. Kag para ang atin nga lagas ma-sustain natin no ang programs kada diyan. Kag makitaan natin ng yapon ang atin agrotourism diyan no. May giagali sa may banwa ka sa Barbara makabisita ang iban nga taga banwa iban nga banwa kag maglantaw kang atin nga mga improvements with it comes sa sa Eco Park kag sa atin nga pagpananam sa more progress. Okay, thank you very much Sir Joven Sonico. Sir, may dyan ka pa lang luyag nga idugang nga mga updates? Sa atin lang no ginaklaro hugid yang sitineling natin no hindi ni sa dispersal. So trial ni siya nga sistema. So kung ang wait na ma-include kay ginpili lang naman dia. So ginalantaw man naman nga dapat nakaya kang kaya kang atan farmer nga diyan nga mag-goon sa sentineling kay may barasihan natin dyan in case nga mag-progress naman kita from pink to yellow. So mula na na-clarify ko hindi ang sentineling hindi ni siya dispersal kay may iban lang mga nagareklamo nga white tanda no. So latan lang natin dyan ang dispersal na base latan man ang sa province kung may dyan pagintanda kiti part man dyan natin nga recovery program. Pero alam sir nakapasan? Wipe ko so ginapapangamuyo ko to gani at least maka 50 at least kay 73 to atin yung pasa. So tani maka 50 man kita to para duro-duro atin pag imuon taman da iba daw seed natin para sa atin nga pag-repap man. Kabay pa sir nga kung matapos siya ang atin yung problema sa ESF magbarator ng presyo kababoy. Hopefully kay may atin lagi supply gitlan may gamay-gamay pag kita when it comes sa supply sa may Western Visayas pero nagapasilad kita halin batian ko diyan from Mindanao. So para di lagi matamaan natin la presyo. So nagapasilad lang natin nga DA kag ang bai para ma-maintain natin nga supply sa may probinsya kag region sa region 6 kag probinsya kay Iloilo. Okay, thank you very much Sir Joven. May yara ka pa luyag idugang sir? So far duway naman gunsoy kaya ma-inform lang kita kung may mga programs and projects naman kita sa may banwa ka sa Barbara para sa atin ng mga farmers. Okay, thank you very much sa atong pinalangga nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office, Engineer Joven Sonico nga akong nga regular nga bisita ang atong Agriculture's Office every Thursday so kung luyag nyo nga magtanaw magpamatik with regards sa update sa atong agrikultura. Every Thursday sila 10:30 to 12 noon ang aton nga programa dire. So thank you very much Sir Joven. Ngayong agaw yun soy kag sa tanan nga tanaw kag nagapamati. Kasi yung mga staff to sir, good morning. Sa atin mga staff din malang ko busy gida. May medyo kalma lang kay mainit. Okay. Thank you very much Sir Joven Sonico kang sa iyong mga staff sir. Thank you. Ngayong aga sa tanan. Mayong aga. Dapat yan ang aton nga Municipal Agriculture's Office Officer in Charge, Mr. Joven Sonico sa iyaman nga update sa aton nga agrikultura kay balaan naton ang agrikultura gid naton ang ginakuhaan naton sa aton nga ganina nga pagkaon sa matag adlaw nga tanan kag kun sinani kani may kaperdihan syempre ang aton nga supply sang aton nga pagkaon ang maganubuman. So pabati ko na sa inyo ang aton nga trivia with regards sa honey. So station nandri sa 16.7 ISFM. Ako si Gabon si Zoila Cordero para sa Radyo Piscina sa Liwat. Maing aga. Yun, trivia. Ang honey o kun dugos, isa kuno ka mahika o kun magic. Magluwas nga manamit, wala pa ini nagakapanos, apang nga abala. Ang honey mayara sang pinasahi nga kinaiya, masami ini nga ginagamit tungod sa iya medicinal properties, ilabi na sa pagbulong sa mga pilas. Suno kay Herodotus, kilala bilang father of the history, ang mga Babylonians ginalubong ang ilang mga minatay sa honey kag si Alexander the Great kinimbalsamar sa lungon nga buta o kun puno sang honey. Ang pinakauna nga honey o kun dugos nagkitaan sa ini ang nakutkot sa Georgia. Ginabulubanta nga 5,000 ka tuig na ang nagligad.
Ang hani isa ka kalamay, masanita mabatian nga madamo sang benepisyo para sa ikaayong panglawas kung ini ginasubstitute o kung ginabulos sa kalamay. Mahimo nga matuod, mahimo man nga hindi matuod. Maski ang hani hindi pareho sang regular, granulated o kung puti nga kalamay, ini kalamay man sa gihapon. Ang kalamay hygroscopic sa ila natural nga estado, wala ini sang madamo nga tubig kag nagaabsorb ini sang moisture o kun hulas. Suno kay Amina Harris, Executive Director sang Honey and Pollination Center sang Robert Mondavi Institute, University of California, ang honey o kun dugos mayara sang masyado kanubo nga moisture, gamay o kun hindi madamo nga bacteria kag microorganisms ang mabuhi o kun makasurvive sa amo nga environment. Ini sila nagakapatay. Buot silingon kay bangod hindi mabuhi ang anuman nga klase sang organismo sa honey, hindi ini mapanos. Dugang pa, ang acidity sang honey mayara sang 3.26 tubtob 4.48 nga ginapatay ang anuman nga